Kapag bumagsak ang ekonomiya, ito lang ang 6 na asset na matitira. Isipin mo to, gigising ka isang umaga at hindi ka na makapag-withdraw sa bangko. Frozen ang accounts, walang laman ang ATM, bumagsak ang stock market at ang perang pinaghirapan mo ng buong buhay mo, biglang parang papel na lang at wala nang halaga. Sounds impossible? Actually, nangyari na ito maraming beses na sa kasaysayan. Sa Venezuela, sa Zimbabwe, sa Argentina, at kahit sa malalaking bansa, naranasan na nila ang matinding economic collapse. Pero ito ang nakakabaliw. Habang milyon-milyong tao ang nawala ng ipon, may mga taong lalong yumaman. Paano? Dahil hawak nila ang assets na hindi madaling mamatay kapag bumagsak ang economy. At ngayon, i-reveal natin ang 6 na assets na paulit-ulit na nagsusurvive sa bawat financial disaster sa history. Pero warning lang, yung number 6, pwedeng mas valuable pa kaysa sa pera mismo. Asset number 1, ginto. Alam mo ba, mahigit 5,000 years nang ginagamit ang ginto bilang store of value. Kahit noong wala pang modernong banks at governments, may value na ang ginto. Noong Great Depression noong 1930s, maraming bangko ang nagsara, pero ang mga taong may physical gold at precious metals, mas nakapagprotekta ng kanilang purchasing power. At hanggang ngayon, kahit ang mga central banks ng iba't ibang bansa, nag-iipon pa rin ng gold reserves. Bakit? Dahil kahit gobyerno, alam na may limitasyon ng papel na pera. Halos lahat ng financial collapse sa kasaysayan, nalagpasan ng ginto. Bumagsak ang mga empire, nawala ang mga currency, nalugi ang mga gobyerno. Pero ang ginto, nanatiling mahalaga. Bakit? Dahil hindi tulad ng papel na pera, hindi mo basta-bastang mapiprint ang ginto. Sa mga bansang tinamaan ng matinding inflation tulad ng Zimbabwe at Venezuela, maraming tao ang nakita na halos mawalan ng halaga ang kanilang ipon. Pero ang may hawak ng ginto, nakakabili pa rin sila, nakakapag-trade pa rin, nakakapagprotekta pa rin ng yaman. At tuwing may economic panic, madalas tumatakbo ang mga investors sa gold. Kaya tinatawag itong safe haven asset. Pero hindi rin perfect ang ginto. Hindi mo madaling maipambibili ng grocery ang gold bar. Pwede itong manakaw at minsan kinukuha pa ito ng gobyerno sa panahon ng krisis. Pero kahit ganoon, libo-libong taon nang pinapatunayan ng ginto na kaya nitong mabuhay kahit bumagsak ang currency. Hindi opinion iyon, kasaysayan iyon. Asset number 2, lupa. Noong panahon ng pandemya, maraming tao ang nagsimulang bumili ng farmland at lupa sa mga probinsya. Bakit? Dahil na-realize nila kung gaano kahalaga ang self-sufficiency. Kapag naputol ang supply chain at nagkaubusan sa grocery, ang may kakayahang mag-produce ng sariling pagkain ang may pinakamalaking advantage. Sa kasaysayan, ang mga sibilisasyong may kontrol sa matabang lupa at tubig ang kadalasang yumayaman at tumatagal. Alam mo kung ano ang laging kailangan ng tao kahit may krisis? Pagkain, tubig, tirahan, at kayang ibigay ng lupa ang tatlong iyon. Kaya naman, ang productive land ay isa sa pinaka-importanting survival assets sa kasaysayan, lalo na ang farmland. Dahil kahit gaano kalala ang economy, kailangan pa rin kumain ng tao. At kapag tumataas ang inflation, madalas tumataas din ang presyo ng pagkain. Ibig sabihin, mas nagiging valuable ang lupang kayang mag-produce ng pagkain. Noong mga panahon ng digmaan at matinding kahirapan, may mga taong handang ipagpalit halos lahat, makakuha lang ng productive land. Pero tandaan, hindi lahat ng lupa ay pare-pareho ang halaga. Ang lupang walang tubig, walang access, at walang gamit, maaaring hindi gaanong makatulong. Pero ang lupang may access sa tubig, farming potential, natural resources, o strategic location ay pwedeng maging sobrang halaga sa panahon ng kaguluhan. Minsan, ang tunay na yaman ay hindi digital, kundi lupa. Asset number 3, skills. Pero ito ang nakakamangha. May pangatlong asset na halos hindi pinag-uusapan ng karamihan at posible itong mas valuable pa kaysa pera mismo. Ito ay ang skills. Isipin mo to, isang umaga gigising ka at yung perang pinaghirapan mong ipunin buong buhay mo halos wala ng halaga. Yung dating 1,000, hindi na kayang bumili kahit basic na pagkain. At habang nanonood ka ng balita, mas lalo pang bumabagsak ang ekonomiya kada oras. Sounds crazy? Pero nangyari na ito. Noong 1946 sa Hungary, nangyari ang pinakamalalang hyperinflation sa kasaysayan ng mundo. At ito ang nakakatakot. Ang presyo ng mga bilihin noon dumudoble, hindi kada buwan, hindi kada linggo.
kada 15 oras. Grabe ang nangyaring iyon. Habang kumakain ka ng tanghalian, mas mahal na agad ang hapunan. Habang nagtatrabaho ka, unti-unting nawawala ng value ang sweldo mo. Pero ito ang pinaka-interesting na part. Habang milyon-milyong tao ang naghihirap, may isang klase ng tao na somehow nakakaraos pa rin. At hindi sila yung may pinakamalaking bank account. Hindi mga stock investors, hindi mga office workers, at hindi rin yung mga taong puro theoretical knowledge lang ang meron, kundi yung mga taong may totoong real-world skills. Mga doktor na kaya magligtas ng buhay, mga mekanikong kaya magpaandar ng sasakyan na sira, mga electrician na kaya magbalik ng kuryente, mga engineer na kaya mag-ayos ng critical systems. At ito yung dahilan kung bakit sila sobrang powerful kapag may krisis, dahil kaya nilang maningil ng sarili nilang presyo. Kapag desperado ang mga tao, hindi na importante kung gaano karaming pera meron ka. Ang importante, kaya mo bang ayusin ang problema? At kapag iilan lang ang may kayang gumawa nun, sila ang may leverage. Isipin mo ito, may dalawang tao. Yung una, may maleta puno ng cash. Yung pangalawa, isang skilled mechanic na kayang ayusin ang huling gumaganang truck sa buong bayan. Kapag bagsak ang ekonomiya, sino sa tingin mo ang mas valuable? Exactly. Dahil sa panahon ng collapse, ang mundo ay bumabalik sa pinaka-basic na sistema, value for value. At doon, biglang nagiging mas mahalaga ang taong may tunay na expertise kaysa sa taong may hawak lang ng papel na nawawala ng value bawat minuto. At habang mas magulo ang mundo, mas tumataas ang value ng mga taong kayang magbigay ng tunay na solusyon. Kaya minsan, ang pinaka-crisis-proof asset sa mundo ay hindi lupa, hindi stocks, hindi cash, kundi yung kakayahan mong gumawa ng bagay na kakaunti lang ang may kayang gawin. Dahil ang mga taong may totoong skills, hindi lang basta nakaka-survive, sila yung nagiging imposible ng palitan. Asset number 4, komunidad at relasyon. Mukhang emotional ito, pero isa ito sa pinakamakapangyarihang survival assets. Strong relationships. Kapag may economic collapse, mas mataas ang chance mag-survive ng mga taong may matibay na komunidad. Bakit? Dahil likas sa tao ang mabuhay sa tulong ng isa't isa. Maaaring ang isang pamilya may pagkain, ang isa may medical knowledge, ang isa may tools, ang isa may security. Pero kapag nagtulungan sila, mas lumalakas silang lahat. Samantalang ang isolated na tao, mas vulnerable. Sa halos lahat ng major crisis sa history, nagiging survival network ang komunidad. Nagsishare sila ng pagkain, impormasyon, tulong, proteksyon, opportunities. At kahit ngayon, maraming negosyo at opportunities ang nabubuo dahil sa relationships. Minsan, mas mahalaga pa ang network mo kaysa sa pera mo dahil sa panahon ng collapse, ang tiwala ay nagiging currency. Asset number 5, negosyong may cash flow. Ito ang nakakagulat. Hindi lahat ng negosyo namamatay sa economic collapse. Sa totoo lang, may mga negosyong lalo pang lumalakas. Lalo na ang businesses na konektado sa basic needs. Kahit recession, bibili pa rin ang tao ng pagkain, tubig, gamot, repair services, kuryente, transportasyon, communication. Ang mga negosyong totoong lumulutas ng problema, mas may chance mabuhay. Pero ang mga negosyo na puro hype, luxury trends, at overvalued industries, sila madalas ang unang bumabagsak. Kaya sa panahon ng crisis, mas mahalaga ang cash flow kaysa sa puro valuation. Minsan, ang maliit pero profitable na negosyo, mas matatag pa kaysa malaking kumpanya na lubog sa utang. At ito pa ang delikado. Maraming kumpanya ang mukhang successful pero nabubuhay lang dahil sa utang. Kapag nag-collapse ang economy, ang utang ay nagiging malaking problema. Kaya ang resilient businesses ay madalas mababa ang utang. Kailangan ng tao, adaptable, at may totoong cash flow. Kapag mahirap ang panahon, reality matters. Asset number 6, kaalaman. At eto na, ang pinaka-underrated na asset sa lahat, knowledge. Dahil may patterns ng kasaysayan. Ang mga taong nakakaintindi ng economics, psychology, history, technology, at pera, madalas silang nakakakita ng warning signs bago pa ang karamihan. Maraming tao ang nagpapanik sa crisis dahil hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang financial system. Pero ang informed na tao, nagpe-prepare sila ng mas maaga. At ang preparation, malaking advantage iyon dahil ang knowledge ay tumutulong para umiwas sa scams, makita ang opportunities, maprotektahan ang pamilya, maka-adapt ng mas mabilis at manatiling kalmado habang nagpapanik ang iba. Isipin mo ito, sa bawat crisis, may mga taong nawawasak financially.
Pero meron ding mga taong tahimik na yumayaman at madalas ang pinagkaiba nila ay impormasyon. Dahil sa bumabagsak na economy, napakamahal maging ignorante. So ano nga ba ang totoong nakakasurvive sa economic collapse? Hindi flashy lifestyle, hindi fake internet wealth, hindi puro utang, kundi 1. Ginto 2. Lupa 3. Skills 4. Komunidad 5. Negosyong may cash flow 6. Kaalaman. At ito ang pinakamahalagang lesson. Ang economic collapse, hindi nito winawasak ang lahat ng pantay-pantay. Kadalasan, naglilipat lang ito ng yaman mula sa mga hindi handa papunta sa mga nakapaghanda o handa na. Habang ang karamihan ay naghahabol ng trend sa panahon ng kasaganaan, ang matatalinong tao ay naghahanda ng resilience. Dahil kapag nagsimulang manginig ang sistema o magkaroon ng crisis, ang resilience ay nagiging priceless. Kaya ang totoong tanong ay, kapag bumagsak ang economy bukas, handa ka ba talaga? May asset ka bang kayang mag-survive? O baka nakaasa lang tayo sa system na akala natin hindi babagsak? Dahil ito ang nakakatakot. Sa bawat economic collapse sa history, maraming tao ang nagsasabing, hindi namin inakalang mangyayari ito. Pero nangyari pa rin. At habang ang karamihan ay nagpapanik, may mga taong kalmado lang dahil prepared sila. Kaya simula ngayon, ang tanong ay hindi lang, paano yumaman? Ang mas importanteng tanong ay, paano mananatiling buhay ang yaman mo kapag bumagsak ang sistema? Kung bumagsak ang economy bukas, alin sa mga assets na ito ang hawak mo talaga? Dahil kung may isang bagay na paulit-ulit na pinapakita ng kasaysayan, ang mga taong nakakasurvive sa susunod na crisis ay ang mga taong naghahanda na ngayon pa lang. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell